maaga. Isang oras, alas 10:06 ng gabi. Banda rito, iba na yung feeling. Tapos biglang may sumigaw na babae. Taka dito. Narinig yan? Narinig yan? Teka, ayaw na mag-focus. At sa oras na to ay nahihirapan na mag-focus yung camera ko. Movement, pag nagalaw to, iilaw yon. So right here, meron tayong spirit talker, spirit box. Spirit box. Yeah. So we will use this to communicate with the roof souls. Yeah, tulad ng recorder, tape recorder, or camera, yung still cameras. Actually, yung mga yan kasi nire-record mo na yung mga manifestations, let's say, electronic voice phenomena or AVP. Sa paranormal investigation, ano ba ang basic natin dapat na gawin? Ito ba'y pagdarasal muna para tayo'y safe sa ating pupuntahang mga haunted places? At iba pa, ano mga basic tools na dapat nating bitbitin? Yan, ating pag-usapan sa Gabi ng Misteryo. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Mga misteryo, ngayon natin ito pag-usapan natin tungkol sa paranormal investigation at ghost hunting. Ano ba ang dapat at dapat natin gawin kapag tayo tumutuklas sa lugar kung saan may mga nagpaparamdam, nagpapakitang mga multo, espiritu at iba ba? 3 AM na. Kanina, marami pa mga dumadaan, mga galing party. And ngayon, sobrang onti na lang yung dumadaan. Tingnan nyo naman yung kalsada. 3 AM at niyakap na namin yung tapang at nilibot yung buong lugar. Grabe. Basa pa yung jacket ko, sinuot ko na kasi ang lamig talaga. Sobrang lamig. Ewan ko kita to ah. Kita. Sobrang ano. Diyan nung kalamig. Habang papunta kami, ramdam ko na naman ang mabigat na presensya niya. Second gate na. Kanina may mga umaalulong na aso dito. Hindi namin alam kung bakit. Alam niyo naman, pag mga aso umaalulong, it means may nakikita sila na hindi natin nakikita, di ba? Yes, tama. And walang dumadaan dito kanina. So, let's see dito. Iba yung ano? Ayaw na nila sumama. Ayun. Banda rito, iba na yung feeling. Tapos biglang may sumigaw na babae. Taka dito. Narinig yan? Narinig yan? Teka, ayaw na mag-focus. At sa oras na to ay nahihirapan na mag-focus yung camera ko. Pag ayaw mag-focus, either may naagip siyang something. Lastly, gitna. So dito tayo naka-attend kanina. Bless you. Pumunta ako sa gitna pero nung nakita ko yung liwanag sa pinto, umalis na rin ako. Sobrang kinikilabutan ako. Hindi ko lang pinapakita sa inyo. Ayoko kayong matakot, kaya hindi ako nagpapakita ng takot. Pero sa totoo lang guys, sobrang nakakatakot dito. Hindi kami gagamit ng puting ilaw para maka-attract ng spirit at night vision lang ang gagamitin namin. Pero habang nag-set up pa lang, may naglalaro na agad sa mga equipments namin. Dude. I just hear my mind go off, right? Yep. Dude, bro. Yo, what the hell? What? Guys, just to be sure, walang tao dyan. Dude, we literally just set it off, and they're going one by one. Yep. We're still not starting yet. Hindi pa kami nagsisimula, guys. What the heck?
dito makikita nyo na bigla tong tutunog nang wala naman tao sa harap. Bigla ring tumunog yun sa table. Salit-salitan silang tumutunog kaya sobrang weird talaga. That is so. Just roll it. All of the scenes were uncut at maya-maya lang bigla naman umilaw yung motion ball. Dude, someone's moving. Yo. Guys, so nagsiset up pa lang kami. Sobrang weird na ng mga nangyayari. Yung dalawa naming music box na magkahiwalay, salit-salitan yung pagtunog, walang tao dyan. Si Agassi, bumaba na, hindi na namin kasama kasi iba yung nararamdaman niya dito. And it doesn't want to turn off. Tayo mga kapanayaman ng mga eksperto sa ganitong larangan sa Gabi ng Misteryo, mga paranormal expert, mga ghost hunters, Movement, pag nagalaw to, iilaw yun. So right here, meron tayong spirit talker, spirit box. Spirit box. Yeah, so we will use this to communicate with the souls. REM pods. Very popular. Yeah, very popular. If you're watching international vloggers like Sam and Colby, Twin Paranormal, Josh, and Steve, this is the one they use whenever they communicate with a spirit. Right here, it's a music box. Itong music box na to. And if you like walk in front of it, it will go off. And of course, to capture everything, we have night vision cameras. So we will stay in the dark and just use this camera. Live po kami mamaya sa DZRH, Gabi ng Misteryo. Kasama natin ang isang mabait na host na si Sir Ray Sibayan. And ang gagawin po namin is mag-share lang po kami about sa do's and don'ts ng mga paranormal investigation and basically sa ghost hunting. So ayun, kita-kits po tayo. Ngayon po yan, September 23, 2023, 10 to 11 p.m. And yan guys, see you. Pag-usapan natin yan para sa mga future generations ng ghost hunting and paranormal investigation. Yan po ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo. Anong pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po. Isa pang edisyon mga kaibigan ng Gabi ng Misteryo ngayon pong gabi ito ng Sabado. Nako, alas 10 na naman po ng gabi. Adi po pag-usapan, pumasok po tayo sa daigdig ng kababalaghan. Ayan. Pero siyempre, pag-usapan po natin ito ng hindi ho tayo nanakot sa ating kapwa, kundi dapat tayo po'y magbigay ho ng edukasyon sa ating lahat. Kasi sa ayaw man sa gusto natin, talagang meron pong kabilang buhay. Nice nating welcome mga kaibigan sa ating program ngayong po gabing ito. Naku talaga naman actually, sikat na itong ating mga kapanayam ngayon dahil siya ay na-interview na ng Discovery Channel at siya ay nag-aala Superman na sa iba't ibang mga bansa para mag-explore ng daigdig ng kababalaghan. Nasa ating pong studio ngayon mga kaibigan, live and alive, si Zark ng Zarkaro Vlogs. Zark, magandang gabi sa iyo. Welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi rin po, Sir Ray. It's a pleasure na makapunta rito. Salamat. Lagi kong pinapakinggan ito nung bata ako pag nasasakyan kami. Ngayon nandito na ako sa DZRH. Oo, bata ka pa rin naman. Salamat. Bata ka pa rin naman hanggang ngayon. Siyempre. Saka bata pa rin naman tayong lahat. Diba? Thank you po. And of course, mga kaibigan, siyempre, kasama ho niya ngayon yung kanyang partner, Ipakilala mo nga, Zark, ang kapartner mo. Ito po siya yung lagi kong kasama sa lahat ng travel ko. Siya yung tumutulong sa akin kung paano ko nabubuo lahat ng istorya sa vlog, lahat ng adventures namin.
si Sleng. Sleng, welcome to our program, Gabi na Misteryo, Sleng. So yun, hello po sa inyong lahat. How are you? Ha? Ayun, ayos lang po. Okay naman. And syempre, nandito na ako sa DZRH. Nagugulat ako bakit dito ako ngayon. Bigla kang napunta rito, bigla kang nag-teleport, ano ha? Kapag pinapanood ko yung mga video nyo sa, ano ba yun, Haunted Forest ba yun? Ako talaga naman, no? Talagang kakabahan ka, no? Panoorin po nyo sa vlogs niya, no? Ni Sleng, saka ni Zark, no? Alright, ano ngayon, back to basic tayo, Sarkano. Yes, bro. But of course, gusto ko lang malaman sa iyo, bakit ka na-engage sa ghost hunting? Nung una po kasi, lang, parang curious lang kami na, what if overnight tayo sa ganyan? Kasi as bata, meron mga payag ka, bigyan ka ng ganito, tulog ka dyan. Kami po, kahit hindi kami bigyan, curious kami, ano kaya ang pakiramdam na na magstay sa ganyan. Tapos hanggang unti-unti, una pa sa forest po kami, parang creepy yung forest. Tapos sabi may mga sightings daw doon. O try nga natin, kung matapang talaga tayo. Tapos nasundan po ng nasundan hanggang sa mansion na kami, hanggang sa diplomat, hanggang sa nakalipad na ng ibang bansa, and out of curiosity lang po talaga kasi masaya parang ang sarap pala na nakakatakot. Ang sarap matakot. Parang ang sarap sa pakiramdam na sarap ba yung may adrenaline rush ba? Opo, exactly. Kaya yung mga vlogs ko po is a mixture of horror vlogs and at the same time adrenaline na parang parang near death na yung yung mga adventure. Recently meron kayo sa sa Villa Epifania ba 'yon? Opo. RHTV, pakita mo nga yung part ng video nila diyan sa Villa Epifania. Saan nga bang lugar itong Villa Epifania? Villa Epifania sa Santa Rita, Pampanga po. Santa Rita, Pampanga. Ayun, oo. Ayan, baka mahugot ng ating TV. Ayan, yung kulay pula. Ayan. Iyon. Ayan, movement, pag nagalaw to, iilaw yun. So right here, meron tayong spirit talker, spirit box. Spirit box. Yeah. So we will use this to communicate with the souls. REM pods. Very popular. Yeah, very popular. If you're watching international vloggers like Sam and Colby, Twin Paranormal, Josh, and Steve, this is the one they use whenever they communicate with the spirit. Right here, it's a music box. Itong music box na to, galing to US. Yeah, there's a motion sensor. And if you walk in front of it, it will go off. And of course, to capture everything, we have night vision cameras. So we will stay in the dark and just use these cameras. Nilatag na namin agad lahat ng ghost equipments, position ng mga camera para makunan lahat ng anggulo. As possible, hindi kami gagamit ng puting ilaw para maka-attract ng spirit at night vision lang ang gagamitin namin. Pero habang nag-set up pa lang, may naglalaro na agad sa mga equipments namin. And just your mind go off, right? Yeah. Dude, bro. Yo, what the hell? What? Guys, just to be sure, walang tao dyan. Dude, we literally just set it off, and they're going one by one. We're still not starting yet. Hindi pa kami nagsisimula, guys. What the heck? It's weird. Okay, you try to film the other? At dito makikita nyo na bigla tong tutunog nang wala naman tao sa harap. At bigla ring tumunog yun nasa table. Salit-salitan silang tumutunog kaya sobrang weird talaga. That is so... Just roll it. Okay, so... All of the scenes were uncut at maya-maya lang bigla naman umilaw yung motion ball. Dude, someone's moving. Yo! Guys, so nagsiset up pa lang kami. Sobrang weird na ng mga nangyayari. Yung dalawa naming music box na magkahiwalay, salit-salitan yung pagtunog, walang tao dyan. Si Agassi, bumaba na, hindi na namin kasama kasi iba yung nararamdaman niya dito. And it doesn't want to turn off. Guys, so sobrang weird na mga nangyayari. Hindi namin pinapansin. Ito, ayaw mamatay.
Yan, ayaw mamatay niyan. Ito naman, tunog ng tunog. Ayun oh. And you know what's weird? It's like one goes off, and then the next one goes off, the next one. Yeah. And how is that happening? Because this It's not possible, it bro. only detects motion. It's not possible. I know, I can't explain it either. I've been watching tons of video in the internet, and Yeah. it's impossible. I know. I can't explain it, guys, but what do you think? Leave a comment down below. Guys, let me know what you think is going on right here in the second floor. First time kung mangyari sa akin to, hindi lang kami nagpapadala sa takot, pero sobrang creepy. Yan nyo yan. Look at that. Dude. Ayun, yung mga gadget na yan, Zark, ito'y madalas yung dinadala sa mga lugar na may kababalaghan. Opo. Madalas po namin siyang gamitin, lalo pag alam naming active. Pero kapag alam namin na parang may nararamdaman ako na parang iba yung kalaban natin dito, hindi multo. Usually, hindi na ako gumagamit ng gadgets kasi mahirap mamaya demonic. Kasi iba rin yun eh. Iba rin yung... Iba frequency, no? Iba yun. So, kapag medyo ganun na yung vibe, iwan muna natin yung equipments, kung ano lang yung mangyari. Kasi for sure kapag mga demonic na kasi, yun yung mga kumakalampag na, nagbabato na kung ano-ano. Yung mga poltergeist na yan. Apo. So, pag ganun, hindi mo na kailangan ng gadget kasi baka mamaya doon ko pa mapahamak. Mayroon na ba kayong ganung mga exploration na talagang binabato kayo, kinakalampag kayo hanggang sa tumakbo kayo palabas? Actually, sa Thailand po, pag ibang bansa talaga, hindi na kami gadala na equipments kasi ayaw namin na i-risk pa. Kasi alam namin meron na dun eh. Lalo may mga history na yung mga lugar. Tama. Kasi inaalam din po namin yung kung ano ba talagang meron sa lugar na yun. And nung sa Thailand po namin, parang 10 p.m. ba yun? 12 yun, no? 12 a.m. Bumaba kami sa baba. Gusto sama namin makita kung anong itsura doon, ano yung feeling doon kapag gabi. And merong nangyari po is yung mga maliliit pebbles, bumabato na sa amin ng pebbles. Sabi ko, may tinamaan ba sa inyo? Meron po. Meron. Actually, rinig na rinig po sa rinig sa bawat sa video na talagang naglalagla, may bumabato po talaga ng maliliit na pebbles. And nung nasa bandang gitna na po kami, nakita namin yung tali gumagalaw. Imagine, yung tali na nakatali siya sa parang wall. Yung isa gumagalaw. Pero yung mas loosen na tali, hindi gumagalaw. So alam mo yung parang feeling na may parang ano na siya, meron nagagano. Straight line lang. Straight lang siya pero meron talaga siyang entity na nakahawak. Pag ganun po, ayaw namin mag-engage, ayaw namin kausapin. Basta magparamdam ka lang, okay na yun. hindi na para kausapin kita. Kasi dun po minsan nasa-stuck kasi yung mga tao eh. Okay ma-curious, okay yun. Walang problema dun. Kasi mind mo yun eh. Pero ang mahirap, paano pag sila naman na-curious sa'yo? Yun, saka baka biglang sumunod, Apo. Hindi ka patutulugin. Yun, ang dadalawin ka sa pagtulog. Ito ba'y nabiktima na ng ganon na hindi ka pinatulog? Meron po. Ilang beses na rin po hindi ako pinatulog kasi puyat-puyata ako nun. Pero wala naman po. Wala naman. Hindi ka naman ginugulo. Wala naman po sa ginugulo. Pero yung pinaka-natakot lang po talaga yung may bumubulong. Yun. Talaga? Nakakarinig ka rin ng bulong? Opo, parang may... Anong sabi ng bulong brigade? Actually, hindi naman po siya talaga baga, yung may words, na specific words na sinabi. Pero whisper na... Hindi mo maintindihan? Hindi ko po maintindihan. Nagmumurmur siya. Parang ganun. Parang that time po sa diplomat yun eh. Talagang tumakbo po talaga ako noon ako po yung nagvi-video that time. Tapos talagang napatakbo po talaga ako. Tapos binigay ko yung camera sa kanila. Sabi ko, ayoko na muna. Takbo muna ako. Tapos doon ako sa tent. Exciting yung sa diplomat nyo, no? I think meron kang gagawing vlog na pangatlo na to sa diplomat. Opo, actually. Na napasok nyo na mismo yung diplomat. Opo, kasi yung first time po namin, hindi kami pinapasok. Kasi parang at that time, bawal. Since katatapos ng Lindol, parang 5 months ago, lumindol na malakas yung 7.3 magnitude. Hindi na kami pinapasok sa loob. And second time namin, kasama namin yung Discovery Channel. And itong pangatlo lately, pinapasok na kami. Sabi nila, sige sa inyo yung buong gabi.
Ikaw na bahala dyan. We trust you with the place. And basically, we investigate. Hindi lang siya basta, content din. Talagang yung tapang din, dala-dala din namin. Ang tanong dito, Sir, ikaw ay nakakaramdam, no? Nararamdaman mo may kilabot naramdam, hindi ka naman nilalagnat o ano? Nung bata po ako. Kasi bata ako, nakakita ako nun sa likod ng bahay namin. Parang afternoon, parang 3 days, 4 days ako may lagnat. Akala nga nila may dengue ako nun eh. Pero wala naman. Pero ngayon po is wala naman na po. Simula nung may nararamdaman po ako pero never naman ako nilagnat. Madalas po kapag mga content nararamdaman ko ibang-iba yun dun sa nararamdaman ni Sling dun sa Haunted Forest, no? Iba yun sa kanila. Iba yun. Iba talaga yun. No? Parang po yun, kilabot na darama. Na hindi mo maintindihan talaga. No? Tatayo ang balahibo. Bigla kang nahiwalay. At bigla kang nahubad. Naku po. Exactly. Actually, nakaka-enjoy panoorin yung mga vlogs na Sling sa ni Sark sa kanilang mga vlogs. Anyway, ang gusto nating ipakita dito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga gustong mag-engage. Actually, ako hindi ko man nire-recommend na talagang maghanap tayo ng mga mumu, pero kasi ang mumu talaga nandiyan sa paligid natin eh. At sila ay biglang lumalapit. Pero I think, ano ba ang kailangan nating gamit sa ghost hunting na yan? Una-una siguro magdarasal muna tayo, no? Opo. Kasi nakikita ko bago kayo pumasok sa isang lugar, may prayer muna. At nagtuturos pa kayo ng kandila, no? Actually po, ang ginagawa po namin, ako po, ako po yung nagko-content is gabi pa lang, siguro 2 days pa lang bago punta niyo yung lugar, talagang sinasubmerge ko na sarili ko sa prayers. Kasi this type of thing na mga trip sa buhay, hindi siya biro eh. It can, like what happened to me po nung nag-corregidor kami, I wasn't prepared. Basta sa akin, bago ako lumipad ng Vietnam, gusto ko muna pumunta ng corregidor. Gusto ko muna mabigyan yung mga Pilipino ng Philippine series. Ayoko lipad ng bansa, gusto ko may Pilipinas din. At that time, I wasn't prepared. And pinadalan ako ng mga kaibigan ko sa chick na, pre, gamitin mo yan. Pang ghost hunting equipment. First time kong gumamit nun. And dun ako talaga. Dun ko masasabi na dun ako hinant ng ghost din. Ako yung hinant ng ghost. There were times after nung Malintatanan natin, we all know what happened to Malintatanan, di ba? Pinasabog ng mga Amerikano sa mga nung kinap ng mga Japanese. Many people died there. Hindi bababa sa 3,000 yung namatay. Bumaha daw ng dugo sa loob. And after that night, nung nakipag-communicate po kami noon and I wasn't prepared. Yung spiritual ko hindi prepared. So, pag uwi namin ng Maynila, every time na may idlip ako, talaga may kakalabit sa akin. Talaga? Yun yung... Alam mo kung bakit? Hindi ka nagpagpag. Siguro. Marami rin po nagsasabi. Nagsasabi na... Sabi nila, dumaan ka raw sa 7-Eleven para magpag... Kaya yung mga convenience store na yan, talagang pagpagan daw yun ng mga ghost hunters. Tapos, ayun po, siguro nag-last siya ng 2 months. Even nung nasa Vietnam na kami, nararamdaman ko pa rin na parang may dala ako Talaga. And hindi ako pinapatulog. There were times I was editing at that time. Tapos nag-edit ako and 3 lang kami sa kwarto. Biglang bumukas yung pinto. Okay. Yung pinto ko po, talagang pag sinara mo yun, nakasarado talaga yun. Either pihitin mo. Kusa. Kasi may aircon po sa loob eh. And nung gabi na yun, that was like 11 PM pa lang. Bumukas yung pinto na ganun. Nagtingin na kami 3, sino nagbukas? Kasi kami lang nasa bahay And dun po ako nakaka-start makakita na kapag natutulog ako, nakakarinig ako boses. Minsan parang naaaninag ko na yung sarili ko natutulog, may nakatayo sa gilid. And dun po ako nagsimula na mag-submerge sa prayer. Talagang umiyak talaga ako sa prayer. Sabi ko, huwag niyo pong pabayaan. Ayoko ng ganito. Simula po nung nawala naman na. Ayun. Kapag nag-pray kasi, to the rescue naman yung mga divine beings. Opo. Sobrang... Para proteksyonan ka. Opo. Ayun. Pero, yung pag-aalay naman ng dasal sa pinupuntahan, malaking bagay yon. Kaya naman kasi iba sumasama kasi
nakikita kasi nila yung light sa atin. Opo. Pag nakita nila yung light, may light siya. Baka pwede nila ako matulungan na makakit. Kaya tama yung nagdarasal ka. Makakatulong yun sa kanila para makatawid sa kabila. Opo. Iba kasi marami talaga dito na trap sa paligid natin. Paikot-ikot lang at kasama lang natin. Pero maganda yun. Pero ngayon, yung mga gadget ninyo, ano ba, curious ako dun sa mga gadget nyo ngayon. Ano ba yung ginagamit yung mga gadgets ngayon? Sakto, dala ko po. Ayun, dala pala ni Sark yung mga, naku, baka mag-ghost hunting kami din pwede ba mag-live? Ayun, actually, parang nag-evolve din yung ghost hunting noon sa ngayon Kasi dati napakasimple slang, Opo. Yung mga ghost hunting equipment like tape recorder. Basic yan Opo. Tape recorder. DR60. Ayan. Okay. Dati pa nga, cassette tape pa yung gamit. Opo, cassette tape pa yung gamit nun Tapos meron pang camera. Opo, camera na yung camera lang na hindi pa digital. Opo. Di ba? Yung mga mano-mano pang camera, ginaganon-ganon mo pa, di ba? May film pa na di ba? Opo. Tapos iba gumagamit pa ng ano ba 'yun, yung pang scrying yun yung dalawang rod, ha? Opo. Di ba? Yung gagamit yun. Parang may tumutunog din yan. Yun. Yun. May mga, pero ngayon nag-evolve na Opo, masyado nang modern yung mga equipment natin. Pakita mo nga, Sark, yung mga gamit natin sa ghost hunting. So, syempre, Almighty, kilala ng lahat, is electromagnetic field. EMF. Okay. So, how this works is, lahat naman may electromagnetic field, even dito sa pero hindi ibig sabihin na pumalo siya is may ghost. So, what's happening is, kapag nasa abandoned kang lugar, for sure walang kuryente. Walang kuryente, yes. Walang kung anong, lalo kapag, kunyari, korehidor, walang masyadong building, walang masyadong kuryente. Walang mga kable-kable. Pero kapag dun pumalo ibig sabihin, may na-detect siyang electromagnetic field. Ibig sabihin, may kasama ka. Energy. So, may energy ng mga spirits. Entities. So, ito yung parang, yung ganyan siya umiilaw. And kung makikita nyo, pag tinapat ko sa kahit saan, meron kasi running tong may mga electronics dito. Saka electrical power. Opo. Pero pag nasa abandoned na lugar ka, walang power, tapos biglang nag-spike na ganon, kabahan ka na. Talagang pumapalo sa red, no? Pumapalo po talaga sa red. Talaga. Kapag pag pumapalo sa red. Pumalo sa red. Pero dito marami mga kuryente, kaya okay lang. Kaya papalo talaga siya. Ayan. Yan yung EMF meter. Opo, EMF meter. Actually pang po electrician. Oo nga, no? Pang-detect kung buhay yung mga kawan. Opo. Pero since ang mga ghost po, di ba, mga energy, nade-detect rin niya. Okay. And ito, sobrang famous ito sa pagdating sa ghost hunting. They call it spirit box. So, parang mas bago na yata ito kasi iba dati mga spirit box, mga maliliit pa lang. Mga ganito lang po yata. Diba? Binubulsa lang. Opo. So, how this work is, meron siyang mga, actually parang radio radio na AM, siya. FM, na nakaka-detect ng frequency. So, pag ini-sweep mo yan, hindi ko alam kasi maingay Pag in-sweep mo siya, parang magbabuzz lang siya na buzz siya. Parang static. Static siya, static sound. Pero, since yung mga ghosts is from frequency, kapag gusto nila magsalita, pwede sila lang padaanin sa frequency na yun. So, doon mo masasagap yung word na gusto niyang sabihin. Talaga? Opo. Pero anong kaibahan niyan dun sa mga apps sa telepono? Yung sa apps po kasi ng telepono natin, medyo parang, hindi ganun ka-accurate. Opo, hindi ganun ka-accurate. Meron din po sa mga cellphone, which is may ginagamit din po kami sa phone. Yung di ba? Ghost tube ba yan? Opo, ang nanggamit po namin is yung ganun din po. Actually, how does, kung paano nangyayari yun is, magsasagap siya ng mga frequency. Ngayon, kung ano yung frequency na masagap niya, parang ganun lang din po yun. Ganito. Baka kasi sabihin nila parang baka bigla may magsalita. We come in so kung naririnig nila, ayan.
buzz na ganyan. Pero, usually may words. Nagtanong ka na, biglang may word na lalabas. So, ganun din sa phone. Pwede ba naman magtanong? Baka may lalabas? Yung sa phone ko kasi, since nasa phone na siya, medyo high-tech na siya. So, yung buzz na yun, hindi na naririnig. So, okay. So, yun ang na-filter sa mga phone app. Ito more classic lang talaga. Actually, mas accurate yung classic type. Yan. Opo, mas accurate po talaga to. Mas okay yan. Pero yung sa phone naman po, di ba may, kaya siya word na kasi tinatranslate niya pa. Kunyari, may narinig siyang salamat na buzz, di ba? Tatanggalin niya na yung buzz. Yes. Salamat, yun na yun mismo. Talaga. Ngayon, dahil kung ano po nakaprogram sa inyo na language, yun yung ibabato niya. Kunyari nakaprogram po na English. Saka random kasi yun, no? Parang sinasagap nung maraming mga words na iprinogram. Yun ang gagamitin. Opo. Kung makipag-communicate. So, kunyari is nakaprogram sa akin English. Kapag may nagsalita dyan ng kahit anong word, itatranslate niya into English. Ayun. So, medyo smart na siya. Pero, yung classic pa rin yung talaga. Ganun, parang iba pa rin yung classic type. Classic feels. Ayan, di ba? Iba yung talagang ang maganda lang sa kanya is nakukuha niya lahat. Yes. Ano ba yung ibang equipment mo dyan? This one is I think yan yung isa sa mga paborito nilang mga paborito ng mga ghost na galawin. Opo. So, paano nangyayari? Motion sensor ba yan? Motion sensor po siya na music box. Music box. So, kaya pala siguro gustong galawin niya yung mga bata, mga multo, nilalaro. Opo. So, ang ganda ng pandinig. Paano ba? Paano ba pakikinggan yan? Nakalagay dyan. Hindi ko ako maririnig po eh. Ayun. Kapag, so hindi siya, yun. So, nagka-calibrate lang po siya. So, tutunog talaga yan. Ayun. So, how this happen? I-place mo sa isang lugar, pero mas na may dumaan sa harap niya, is tutunog siya. Okay. Yun. Pag may dumaan, opo. Pag walang dumaan na tao at may tumunog, may dumaan na hindi tao. Opo. Yun. Talaga. Pero meron din ibang ganyan na hindi music box ang tunog. Opo, meron naman iba't iba po eh. Talagang mas meron lang din yung music box. Kasi para kung kunyari may bata, sige, maglaro ka dyan. Oo nga eh. Pero actually, nakagamit na po kami before din. Hindi pa music box yung gamit namin. Pero, ano siya, parang, may tumutunog, parang, Chinese naman. Parang nihaw yata. Parang daan niya. Parang ganun po. Nihaw. Parang ganun lang. Parang ganun po. Talaga. Made in China kasi yun. Meron pa lang isa. Ano ba yung isa dyan? So, ito pa yung isa. Yan. Isa rin yan sa mga pamosong ginagamit ng mga ghost hunter. Pero po sa motion sensor din yan, right? Parang basta pag gumalaw siya, is iilaw siya. So, pag binuksan mo siya, hindi kita kasi maliwanag dito sa studio eh. Yeah, makikita pa rin. Yan, pero pitik-pitik pa rin ganun. Ayan, so hihinto po to kapag pag stable na siya. Pero kapag ginalaw mo ulit, is doon na siya iilaw. Actually, sabi na Lindan yung ganyan daw, parang laruan daw ng mga pusa. Opo. Kasi pag ginanon ng pusa, talagang iilaw siya at gumagalaw. So, ginamit lang din ng mga... Pero yan, ginagamit na rin yan sa ghost hunting. Ganun ka-sensitive din, no? Very sensitive din yan sa energy, right? Opo. Actually, kahit konting galaw lang siya, iilaw na po talaga siya. So, parang kapag ginanon lang ng daliri ng no? Kaya yung pinaka-most na natakot po talaga kami kasi hindi po siya gumalaw pero umilaw. Ayun po yun. Mamaya sasabihin namin sa inyo kung bakit kailangan pang gumamit ng mga gadget, ng mga ghost hunter. Kasi meron tayong mga natural sensors, di ba? Pero bakit pa natin kailangan gumamit ng mga gadgets na ganyan? To prove na merong mga spirit sa paligid. Ano pa yung isang yan? Ito naman po is what we called as REM pod. REM pod. So, ganito po siya. Gumana. So, ayun. Pag ganyan, wala lang, di ba? Wala siya nasasagap. Normal lang. Pero mas na lumapit ka. So, okay. Oo. Talaga. So, kapag nakalagay lang sa isang lugar, so biglang tumunog, tapos wala naman tao doon. Ibig sabihin, someone is near.
na hindi natin nakikita. Pwede bang itabi mo yan? Baka bigla may tumabi. Nakakatakot, baka may tumabi. Baka laruin. Opo. Hindi, para makita natin kung talaga may gumagala dito. No? Although, meron naman. Yan. Camera yan. Ito naman po, camera naman po. It's a video camera. Opo. So, it's a Sony FDR Handycam siya. Pero ang kakaiba kasi dito is meron siyang night vision. Yun. Tapos, ito po night yung vision. madalas kong gamitin kapag gabi. Kasi para makapag-communicate ka sa spirit, syempre gusto mo madilim. Gusto nila madilim. Pangit naman kapag puro ilaw. Puro ilaw, di sila makikita. Yung mga camera po ngayon, kapag... Camera shy tuloy. Opo. Mga camera po ngayon, kapag walang ilaw, sobrang grainy, pangit naman kung panonood ng mga tao, tapos parang noisy yung image. So, naisipan ko pong bumili ng night vision sa US para, syempre, pag pinanood ng mga tao, maiintindihan naman nila kung ano nang nangyayari doon. Ayan, ang tanong nga, bakit kailangan pa natin ng mga gadget? Ayan, Isleng, ikaw nga ang sumagot. Bakit kailangan pa natin ng mga gadget for ghost hunting? So, sa amin po, actually, gusto po talaga namin siya ma-document na kaya po kami gumamit ng mga equipments. Actually, dati po kasi hindi naman kami gumagamit din ng equipment Pag nag-explore kami sa abandoned place, gusto lang namin ma-document yung sayang naman kapag di natin na-capture, no? Yun po yung ano. Sayang naman meron ganung manifestation pala, meron palang ganung sighting. Kasi may naririnig na rin po kami. Si Zark may nararamdaman na pag nakakaramdam siya, tapos ako naririnig ko, parang ganun, tapos na-curious kami nung may nagsabi sa amin na what if gumamit kayo nito? Hindi lang yung mga senses natin ang gagamitin. Gumamit kayo nito para malaman nyo talaga na nandyan talaga sila. Tapos yun, dinocument na rin. Kasi sabi nila, mayroon tayong mga clairvoyance. Mga clairvoyance kasi nakakita ng mga espiritu yan sa paligid. May mga iba, clairaudient, naririnig yung mga bulong-bulong ng mga ghosts, ng mga spirits. Pero this time, dapat gumamit tayo ng ganito para may pakita natin sa kanila, lalo na kayo mga content creator kayo, may pakita na visually and sa audible siya, naririnig yung presence ng mga entities. Opo. Kumbaga, kaya rin po ako na-encourage na kumuha talaga kasi ano siya parang visual representation na ito guys, kasi hindi mo naman pwedeng sabihin sa camera na na may naramdaman ako. Kasi sa ngayon hindi na sapat na naramdaman mo lang kailangan patunayan mo. Kaya actually madalas po kapag nag-overnight kami, dami namin na experience. Pero kapag kwento namin sa tao, magtatanong, paano mo masasabing naramdaman mo yan? Hindi namin ma-prove na hindi ganito kasi yung nangyari kapag may gadgets na, ito, imposible mong ma-bypass kasi makikita mo, ang layo mo sa gadget, wala talagang tao sa harap, wala talaga lumalapit sa kanya, pero it's going off. Yun. Okay, Zark, sandali lang. Mamaya, i-discuss natin bakit napaka-exciting sa ghost hunting yung 3 o'clock a.m. Yan. Nasasagutin yan ng ating mga panauhin sa ating program, mga kaibigan. Pero ating muna papasukin yung ating kasamahan sa larangan po ng paranormal, si Brother Arvin Capasilio. Brother Arvin, magandang gabi sa iyo. Hello, magandang gabi po sa inyo, sir. Hello, magandang gabi po sa inyo, Sir Ray. Maraming salamat sa inyong pag-imbita. Magandang gabi din po kay Brother Zark at kay Brother Sleng. Yan. Masaya po ako na may nakilala kong isang katulad nyo kasi matagal na po akong curious sa mga ghost hunters. Kasi katulad po ng isang tanong na nasubukan nyo na bang magsama ng mayroong third eye? Kasi palagi yung nakikita ko sa mga ghost hunters, usually sila lang Although natutuwa ako dahil hindi lang isang tao, which is tama naman, hanggat maaari minimum 2 tao kapag nag-ghost hunting. Pero ang hindi ko lang malupos matanong pa, nasubukan nyo bang magkaroon ng kasama na may third eye? Yun po. Yan. Sir. Actually, meron po. May nakasama po ako may third eye. Hindi ko to vlog, pero vlog nung kaibigan ko. Kaya gasitching, that time pumunta kami ng Bacas River. And nung time na naganda leche-leche ng mga equipments, yung dalawang merong sa amin, may dalawang third eye,
na kapatid so nung... Sila yung last resort, no? Yung kapatid po ng Kasi hindi na dedirin yung battery ng mga yun. Opo. Yung kapatid po nung cameraman ni Aga, sila po dalawa yung nakakakita. Talaga. Nako-confirm po nila yung... Dinidescribe nila ano dinidescribe ng saan nakapwesto. music box. Talaga. Tapos, ayun, medyo inailabutan din ako kasi... So na-interpret nila yun. Opo. Oo. Alright, Brother Arvin, ano pa? Ano pang sunod na question mo? Question. Yes, may question pa po ako, sir. Hindi ho ba kayo natatakot o naku-curious na baka may mga pintuan kayong nabubuksan o kaya bintana na nabubuksan, ibang portal na pala yun. Nagbubukas na pala kayo ng mga portal sa kabilang dimension. Yun po. Actually, that's why prayer is very important. Okay. Kailangan alam mong equip ka bago ako pumunta doon. Kasi magkanda leche man sa'yo ang lahat. Pero yung Diyos di kayo... May sasalo na mga na divine power. Opo. Yes. Oo, tama. Opo. Ayan. Ano, curious ko lang, ano bang dinadasal mo? Personal na lang, no? Personal na prayer, no? Opo, personal prayer. Ayan. Brother Arvin, another question. Arvin. Yes po. Meron pa ho, ano? Sige. Isa pang tanong is, hindi ba alam na ng spirit ang intention nyo kung bakit kayo nagpupunta ron? Yun. Kasi may vibration kayong ine-emit eh. And they're also form of vibration. So siyempre nararamdaman nila, alam namin kung bakit nandito yan. Ganito gagawin natin. So yun lang po eh. Hindi ba alam na nila yung intentions nyo? Okay. Sir, masasagot mo. Pakiramdam ko po, oo, alam nila. Okay. Pero kasi kami as a content creator na rin, talagang yung sa amin curious eh. Curious kami, ano meron dito? Ano kayang feeling dito? So, wala kaming parang intention na hindi, ganito gagawin natin, pre ah. Ganito gagawin natin. So, kami lagi, whenever we go to every location, is we know our intention is para lang ma-experience kung ano yung feeling doon, ma-document yung place. That's why every place na dinodocument namin, kailangan may history. What's the history of place? That's the point. No, the history of the place. Opo. Ito binibigyan nyo ng diinto sa inyong mga vlogs, right? Opo. Before going to that place, and actually, nandun na kayo sa place na yun, ninanarrate ninyo yung history nung lugar. Opo. Bakit? Para sa akin po kasi it's a pleasure na nandito kami sa posisyon na to. Having this kind of followers is a pleasure. At hindi ko dapat samantalahin yun na para para ako lang. So kumbaga kailangan yung mga oras na binibigay sa akin ng tao is meron silang mapulot na aral. Kasi ma-educate sila. Opo. Lalo na yung mga mga bata pa, yung mga nag-aaral pa lang, di ba? Halimbawa po, kayo po, meron po kayong anak. Papayag po ba kayo kung yung mapapanood po ng anak ninyo is puro katatakutan lang? Katatakutan lang, puro kalokohan, murahan, ganito, ganyan. Siyempre, mas maganda naman po is meron silang mapupulot na aral na pumunta sila dito, nakakatakot, pero ito pala yung nangyari doon. So, mahalaga yun eh, lalo kung magbibigay sila ng oras. Kasi lalo po ngayon, ang pinapanood na po ng mga kabataan ngayon is mga teenage na. And kailangan ko sa pantalahin yung teenage years ko para makapagbigay ng kaalaman sa mga bata na ito yung nangyari dyan. Baka hindi naturo siya, hindi ka nakikinig sa inyo, pero at least dito mapakinggan mo. Sa history, lalo na marami mga haunted places na talagang historically talagang nagbuwis ng buhay yung mga sundalo natin noong unang panahon. Opo. Na talagang masaklap yung kanilang dinanas na sakripisyo. Merong nagtatanong dito, sandali lang Brother Arvin, nakapag-spirit of the glass na ho ba kayo? Share the experience from Jonathan Facundo Lazarte. Actually, we did this last month. Talaga? Opo. Pero Ouija board siya. Hindi ko nire-recommend yung Actually, ako hindi rin. We don't recommend anybody to engage with spirit of the glass or Ouija board kasi delikado. Baka makapagbukas kayo ng portal at hindi ho ninyo maibalik sa pinanggalingan yung ma-i-invoke ninyo ng mga spirits. Opo. Mahirap kasi kapag nag-manifest na yung spirit na yun eh. Kasi usually yung mga spirit na yung trap. So, either evil spirit sila or demonic spirit.
So, hindi mo alam kung good spirit ba yun. So, or ano hindi. nangyari sa ginawa niyong kalokohan? So, ano yun? May mga kaibigan po kasi akong mga Japanese production. Okay. Tapos, nagpadala sila ng Ouija board from Japan. So, okay. I got no choice but to use it. O sige, gamitin natin. Yes. Let's try Pero, it. hindi ko sa vlog ko, hindi ko po sa vlog ko ginamit. Sa vlog po nung isa po namin kasama, si Steve. Sabi ko, ang ginawa niya po kasi, dinocument niya yung overnight sa saan yan? Manila Hotel? One of the oldest hotel. Okay. And so nag-Ouija board sila? Nag-Ouija board po kami dun. What part of Manila Hotel? Saan sa loob? Secret na lang. Secret. I don't want to Manila Hotel. Pero marami rin kasi mga sightings dyan. Kasi Manila Hotel is one of the oldest, parang 1912 yata. One of the most historical hotel in the whole. Marami na antigo dyan. Opo, totoo. Tapos, tinry namin mag-Ouija board and we got these answers. Nagkaroon kami ng mga kasagutan. Tinake notes namin. And nung notes namin, lahat nung binigay na answer, kung paano siya namatay, siya nagpakamatay, saang part siya nahulog, ano yung pangalan niya, nag-confirm sa research namin after. Talaga? So, at that year, meron nagpakamatay na babae from the 15th floor. Talaga? And nag-confirm lang lahat after nung Ouija board, ni-research namin ano meron dito sa babae na to. As in, nag-confirm lahat point to point. Talaga. Nakausap nyo yung mismong spirit nung nagpakamatay? Opo, yung sa Ouija board. Pero ako, I don't recommend that. That's why hindi ko ginawa mismo sa vlog ko. Anong ginawa nyo nung nag-disengage na kayo sa kanya? Sobrang halaga na... Nag-pray na lang? Opo. After nung goodbye, itataob mo agad. Tapos, nakataob lang dapat siya, hindi siya pwedeng nakabaliktad. So, wala naman po tayong magagawa siya ganun eh. So, kailangan pagdadasal mo na lang. Saka ginawa nyo naman on purpose naman eh. Merong mission. Opo. Talagang nung inopen ko po yung series ko na investigation series, Paranormal Activities, is ang goal ko naman talaga doon is mapag-pray yung mga spiritong hindi pa nakakaakyat. Correct. Mga trap. Yun po. Meron pa rito, sabi ni Renato Tolentino, ako po twice ang experience sa ghost apparition. Ano yung nakita mo, Renato? Share mo naman. Share mo naman. Huwag mo namang pigilin yan. Joanna Ariate, magandang gabi sa'yo. Kuya Sark, wala pa bang bagong video? Actually, kagagaling ko lang ng sakit actually. So, galing yung lagnat. Pero ngayon magaling na ako, sir. Ubo na lang. Kanina nga nag-PM si Sir Ray. Sabi niya, tara Sark dito sa DZRH. Sabi ko, oh my God, DZRH, pinapakinggan to ng papa ko. Sige sir, kahit anong oras. So yun, meron pa akong bagong vlog next week. Yes, yun na, abangan mo ito. Abangan mo yun. Maganda yun. Joanna, meron siyang vlog next week. Actually, yung kasama natin yung Diplomat Hotel, no? Next week po, Diplomat Hotel na pinasok na po namin yung loob. And next week is the investigation of teachers camp. Sa Baguio City. Wow. Yes, as in detail po yun kung paano siya na-establish. Mayroon bang gumaganon? Abangan na naman nila. Abangan po nila yun. Abangan po nyo sa Sarkaro Vlogs at kay mayroon ka ba separate vlog doon o pareho kayo combine? Meron po. Meron ka rin. Meron ka rin sariling version. Opo. Alright, sandali lang. Meron mo lang tayong ibibigay na paalala rito. Anong dapat at hindi dapat gawin sa ghost hunting. Paki-play nga to RHTV, yung mula kay Shaman Tupe, please. Magandang gabi po. Ito po ang inyong Shaman Tupe. At maraming salamat po kay Ray Sibayan ng Gabi ng Misteryo sa pag-imbita po sa atin. I-share ko lang po yung mga hindi at dapat natin gawin sa ating pag-explore. Bilang ghost hunter po kasi, ako bilang shaman po, lagi po ako nagdadala ng kandila at insenso at kamangyan. Kasi yan po yung mga kasangkapan na ginagamit ko para mag-alay ng dasal sa mga kaluluwa na may mga puot at panaghoy. Ngayon po, yung mga hindi dapat natin gawin, yung hamunin natin sila o paglaruan natin sila o gamitin lang natin sila sa isang content. Dapat po maging responsable tayo sa mga ginagawa natin at isipin po natin na dapat lagi tayo magbibigay ng respeto. Kahit po hindi nyo sila nakikita,
o nararamdaman nyo sila, dapat po may mga bago tayo mag-umpisa sa ating pag-explore, mag-alay tayo ng dasal bilang proteksyon at pagbabasbas po sa kanila. Yun po, maraming salamat po. Maraming salamat, Shaman Tupe. Yan, isa ring batikan yan sa larangan ng communication with spirits. Tama yun. Yun ang may ginagawa natin. No? Nagkaroon tayo ng prayer, nag-aalay tayo ng prayer sa mga namayapa. Isa pang paalala mula naman kay Theo Philos ng Paranormal Philippines. Go ahead, RHTV. Magandang gabi sa mga listeners ng Misteryo sa Radyo at lalo na kay Sir Ray Sibayan. Ako pala si Theo Philos, ang founder ng Paranormal Philippines. And ang mga do's and don'ts ko pagdating sa paranormal investigation, doon muna tayo sa do's, okay? So pag sa do's, kailangan protected ka sa lahat ng mga negatives. So, unang-una sa ating mga Kristiyano, nagpe-pray tayo, we ask for protection from the Holy Spirit. Pero ang mga psychic, merong ginagawang rituals or process para maging protected sila. Ito ang tinatawag na psychic barrier. So, yan ang unang-unang isa sa alang-alang bago sumugod sa isang haunted na lugar. And, pangalawa, kailangan meron ka rin mga nakahandang mga first aid kit, kasi hindi natin masasabi kung ano mga possible na pwede mangyari. Mas maganda rin kung meron kang mga kasamang professional like a nurse or kung ano mang professional sa larangan ng isang bagay na related doon sa iniimbestigahan, kahit albularyo pa yan or tubero, pwede rin sabihin natin mekaniko, kasi lahat naman ng bagay sa paranormal is na investigate sa normal na paraan. So, mas maganda kung kompleto kayo, all set, di ba? And marami pang masasabi doon. I think siguro ipopost ko na lang sa page namin kung ano mga do's and don'ts. Or pwede kayong mag-follow sa Facebook page namin or sa mga social media accounts. Doon ko na lang isa-share. And doon naman tayo sa mga don'ts. Siyempre, kailangan may permiso doon sa lugar na pupuntahan mo. Kung sino man yung authority na nag-handle sa lugar, kahit na abandoned na siya, kailangan mayroong permit, no? Na pinapayagan kayong pumasok sa isang lugar na yon. Pangalawa, kailangan huwag kayong gagawa ng bagay na hindi ikasasaya ng mga nakatira doon. Nabubuhay man o hindi nabubuhay, or nakikita man o hindi nakikita. So, ano pa ba ang mga don'ts? Kailangan ay huwag magdadala ng mga delikadong bagay, patalim o kung ano man. And siguro pang-apat or more, wag agawa ng mga bagay na maaaring magdulot ng hindi maganda sa iyo. Hindi pwedeng basta-basta mag-spirit of the glass kasi delikado yun. O yung mga iba pang bagay na risky para na rin sa safety nung mga mag-investigate. Yun lang, dahil maikli lang yung time, I'll keep you updated na lang sa mga social media accounts ko. Papashare ko na lang kay Sir Ray. Maraming salamat pala sa mga taga-subaybay ng Misteryo sa Radyo. Sir Theo Philos mula sa Paranormal Philippines. Yan. Tama yung binabanggit ni Theo. No? Yung prayer. Maganda rin pala, no? Nagdadala tayo na, no? Nagsasama tayo ng tubero. Di kasi yung ginagawa kasi, ibang mga paranormal activity, parang may clanging sound. Nakakala yung mga tubo na, no? So, to make sure na baka may tumatagas lang na tubig o kaya lumuwag lang yun, di ba? Kailangan ng tubero, di ba? Mga electrician, pwede rin may electrician, di ba? Electrician. Tama, may mga wire na ano. Yung mga expert talaga sa mechanical, electrical. Ngayon, kapag hindi natin nakita yung problema sa ganon, meron nang talagang legit na paranormal activity. Yun. Ayan, so Zarg, sa mga gustong tumutok sa yung mga vlog, saan sila pwede makipag-ugnayan sa iyo or maaaring meron silang i-challenge sa iyo? Yeah. Yung 3 AM challenge, bakit na pala exciting yung 3 AM challenge? Sa ano kasi, spiritual realm kasi, 3 AM kasi is para devil hour. Okay. Di ba? So, ang tawag kasi nila yung witch hour.
Witch Hour. And, na kung saan parang buhay na buhay yung kadiliman sa mga oras na yun. And actually meron lang naman certain days yun, pero dahil parang hype kasi yung 3 AM eh. Baga ano po kasi yun eh, sa Pilipinas eh. Sobrang sikat na sikat. Actually hindi sa Pilipinas eh, sa buong mundo. Sa buong mundo. Actually sabi kasi yan sa metaphysics kasi, sa field ng metaphysics. Ano yan? Nag-overlap, mas malapit yung dimension ng kabila, spirit world sa atin. So nagkakaroon ng overlapping of dimensions. Yung boundaries ng physical realm at yung spirit world magkalapit, nag-overlap. So andyan lang sa tabi mo yung yung mga spirits, ano. Madali sila mag-manifest actually. Mas madali mo silang maramdaman. Brother Arvin, maraming salamat sa iyo, ha. Opo, maraming salamat din po. At saka Sir Ray, babatiin ko pala ang asawa ko sa September 27 ng happy birthday. Happy birthday ho, Mrs. At happy birthday din. Opo, kay Mrs. po. At happy birthday din po sa tsuhin niya, si Freddy Ocampo ng Giginto, Bulacan. Ayan. At magandang gabi po kay Teacher Charlene Ugalde at Kuya Leo Mamaril ng Clarion School Institute, Quezon City. Yun lang po. Thank you, Brother Arvin. Ano ba ang YouTube channel mo? Yes. Ang YouTube channel ko po is ACTV Paranormal Stories. Yun. Ang nilalaman po nito ay tungkol po sa mga kinakausap ko na ano ba yung mga na-experience nila kagaya ng mga ginagawa nyo. Pero kasi hindi ako kasi more on ghost hunting eh. More on speaking, more on talking, more on asking. Tama kasi yun. Minsan maglalakad nga lang ako dyan sa isang tabi. Biglang may lalapit sa akin, kakalipitin ako. Uy, paano ba gagawin? Kasi kagabi, parang may kumakalbit sa akin dito habang natutulog eh. Yung ganun po. So more on sa ganun lang po ako. Pero hindi po sa ghost hunting. Thank you. Po. Maraming salamat, Brother Arvin. Maraming salamat po. Salamat. Maraming salamat ulit, Zark. And please invite again yung ating mga kababayan to tutukan ng iyong mga vlog. So ayun guys, makikita nyo lang ako sa Facebook and YouTube. Sa Facebook at Zarkaro. And sa YouTube naman, Zarkaro Vlogs. So, lagi ako nag-upload every week ng mga interesting na bagay, more travel. And next week, I'll be in Japan. So, Japan series, abangan nyo yun. Mag-run ng 2 months yung... Maraming Miu doon. Yun. Pero abangan nyo kasi next week, banger videos. Investigation ng Teacher's Camp, investigation ng Diplomat Hotel, and many more upcoming. So, Zarkaro Vlogs on YouTube, Zarkaro on Facebook, and ganun din sa Instagram. Thank you again, salamat, Sir Zark. Okay, salamat, Sir Sleng, salamat din sa iyo, ha. Salamat. Please invite yung mga gusto ring tumutok sa mga videos mo. Marami ka rin mga content dun sa YouTube channel mo, right? Opo. So yun, makikita nyo lang po ako si Sleng Balu. So yun, search nyo lang sa YouTube and Facebook. Sa lahat ng platforms, TikTok, lahat nandun ako. And syempre makikita nyo rin ako kay Zark. Pero sa likod kasi ako ng camera. Yan. Siya ang cameraman ni Zark. Sa likod ako ng camera ni Zark, pero minsan lumalabas ako doon. Umi-split to yan. Opo. Pero sa akin, sa channel ko, yun lang, sa YouTube. Malupit yan. Oo, malupit talaga yan. No? Kailangan nilang makikita. Mga hindi ko magawa yung nagagawa niya. Salamat sa ating mga panauhin ngayong gabi ito, mga kaibigan, sa Gabi ng Misteryo. Hanggang sa muli ho, sa Sabado, same time, alas 10 ng gabi sa DCRH. Ang yung pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa ilang saglit ho ang programang Gabi ng Bading ni Miss Molia Linyo. Oras alas 11:03 ng gabi.